So, binabati ko po muli ang bawat isa ng Happy Lord's Day. At batiin niyo po muli ang inyong mga katabi ng Happy Lord's Day. Sige po. Amen, amen, amen. Ayan. Kinagagalak po natin na magkadaupang palad po muli tayo. Talagang daupang palad po. Magkasama-sama at magkita po tayo ngayon. Talagang pag nakita mo pa lang yung kapatid mo, napapalakas ka na eh. Amen po ba? Makita mo lang pagpasok pa lang ng kapatid mo, praise God, napapa-praise God ka na. Alam niyo po, isa sa mga parang instruction manual natin sa pagiging Kristiyano, yung pagsasabi po ng praise the Lord. Tama po ba? Okay, hallelujah. Pag sinabi mo ang God is good, and all the time, nasa manual na po natin yan eh, tama? Nasa ano na po natin yan, kumbaga nasa nature na po natin yan ng pagiging Kristiyano, na lagi natin sinasabi na tapat ang Diyos, mabuti ang Diyos. Pero, paano naman po kapag yung panalangin natin na matagal na nating ipinapanalangin ay tila bagay hindi tumutugon ng Panginoon? Mapapasabi po ba tayo ng praise the Lord? Amen. O kaya naman po, paano kapag yung trabaho na pinaka-inaasam-asam natin hindi talaga nangyayari? Mapapasabi ka ba ng hallelujah, praise the Lord? Parang pahina po ng pahina. Paano po kapag yung ministry, parang pagod na pagod ka na, mapapasabi ka ba ng God is good? Pakunti na pakunti po. Pero paano naman po pag yung mga tao sa paligid mo hindi ka naiintindihan? Mapapasabi ka bang God is good all the time? Or sometimes? And what happens, o ano pong nangyayari sa atin kapag tayo po ay sumusunod sa ating Panginoong Yesus pero nakakaranas tayo ng pagsubok? Mapapasabi pa rin po ba tayo ng God is good? Kaya nga po sabi ko po sa inyo, saktong-sakto yung awitin po natin. Dahil kahit anong panahon, ano man po yung maging sitwasyon, mabigat man po yung ating pakiramdam, pagpasok mo dito, ang bigat ng pakiramdam mo. Pero ang Panginoon ay mabuti kailan paman. All the time. Kaya kung pumunta po tayo dito at may bigat tayong pinapasan, tama po yung lugar na pinuntahan natin. Amen? Alam niyo po, dito po sa, sa introduction, nakita niyo po, ano pong nakikita niyo dyan, mga kapatid? Aircon, no? Ano pong ginagawa niya? Pinipindot mo, nagbubukas, no? Kasi baka mainit, tama? Pagka may aircon, sarap po, di ba? Sarap pong sarap pong matulog, di ba? O kaya naman po, talagang relaxing. Tama po ba? Comfortable. Convenience. Talagang ang sarap habang nakabukas ang aircon. Lalo na po nung mga nakaraan, malamig po di ba? Sino po dito nagbubukas pa rin ng aircon doon, malamig na. Ang sarap pag malamig, may aircon, ang sarap po champurado. Nung nakaraan po, nakailang champurado po kami ni Sister Ana. Nakailang luto po kami. Sino sarap, di ba? Yung feeling na convenient, comfortable, yun po yung parang everything is under control, relaxing. Pero tandaan po natin, ang buhay po natin, hindi po yan parang naka-aircon mode. Di ba? Yung buhay po natin ay hindi parang naka-aircon mode. Minsan po tayo, Lord, I'm willing to follow you, basta wala masyadong challenge, Lord. Minsan ganyan po tayo. Pero sabi po dito, nasa point number 4 na po tumalon. Sabi po dito sa title po natin, Faithful Through the Journey. Pagiging tapat sa paglalakbay. Ayun po yung na-summarize ko po yung Acts chapter 14 ng pagiging tapat nila Pablo. Sobrang dami po nila ang pinagdaanan dito. At makita po natin na sila'y tapat sa kanilang misyonaryo, sa kanilang paglalakbay. Pag sinabing sinusunod po natin ang Panginoong Yesus, hindi po ibig sabihin yan na yung season ng buhay natin ay magiging madali. At yan po ang tanong ko sa inyo. Anong season ng buhay mo ngayon? Ulitin ko po yung tanong. Anong season po ng buhay nyo ngayon?
Kanina umuulan. Is it season of blessing? Mga kapatid? Maybe you're in a season of blessing. Talagang everything is going well. Family is okay. Yung work okay. Yung ministry nakaka-excite. At tinutugon ng Panginoon yung mga panalangin mo. Pwedeng nandiyan ka sa season na yan. O pwede ka namang nasa season na mahirap. Difficult season. You're trying to follow God. Talagang sinusubukan mo. Sumunod sa Panginoon. Pero somehow parang pag lalo kang sumusunod sa Panginoon, para mas lalong dumarami yung pagsubok. Baka nandun po tayo sa ganong season. O baka nasa season po tayo ng suffering, na kung saan may pinagdadaanan ka na, hindi pa tapos yung pinagdadaanan mo, may kasunod na naman. O kaya naman nandun tayo sa season na kailangan nating tulungan yung kapwa natin. Ano man pong season meron tayo mga kapatid, sabi po dito sa next slide, ang key verse natin sa umaga pong ito, strengthening the souls of the disciples, encouraging them to continue in the faith, and saying that through many tribulations, we must enter the kingdom of God. We can summarize Acts chapter 14 using this verse. Yung sinabi po ni Pablo at ni Barnabas, na tribulation, hindi lang po nila yung sinasabi, kundi naranasan nila along the journey. By sharing and spreading the gospel. And Paul and Barnabas experienced almost every one of this season in just one chapter. One chapter po ng Bible na pagdaanan nila iba't ibang klaseng season. Imagine niyo po yun. Kumbaga, sa loob ng isang taon, mapagdaanan mo lahat ng season sa buhay. Sabi po dito, because God is advancing His kingdom, we are called to remain faithful in every season. Sabihin nyo nga po, remain. Remain faithful. Ayan po yung gusto ko pong ituro sa umaga pong ito. Gustong ituro sa atin ng Panginoong Hesus to remain faithful. Hindi po sa ating church, hindi po sa ating pastor, hindi po sa ating kaibigan, o maging sa ating mga sarili, kundi sa Panginoong Jesus. Kapag ang buhay ay mahirap, kapag ang buhay ay maayos, kapag ang buhay ay puno ng kapigatian, at kapag yung buhay natin kailangan tayo ng ibang tao, we remain faithful. Tignan po natin muli yung first missionary journey. Di ba galing po silang Antioch of Syria? Yung banal na espiritu, sinabi po sa kanila na si Paul and Barnabas ay tinawag at sinet apart para sa dakilang gawain ng Diyos. At ito po yung missionary journey. So sa Antioch in Syria, they were sent out. Nagpunta po sila ng Seleucia. Isa po itong port. Pumunta po sila sa Cyprus. Na-meet po nila doon sino po? Si Elimas. Sino pa po? Si Sergius Paulus, isang gobernador. Naalala niyo pa po? 'Di ba? Ginawa ni Elimas ang lahat ng paraan para hindi po makumberte si Sergius Paulus, ang gobernador, pero nanaig po ang kapangyarihan ng Diyos. Pagkatapos po noon sa Perga, in Pamphylia, umalis po si John Mark. Sa di malamang kadahilanan, marami pong mga explanation or interpretation regarding this, pinaliwanag po natin nakaraan, pero ganun pa man, siya po ay umalis. And then, doon po sa Pisidian Antioch, remember, sila po ay nasa synagogue, sila po ay nangangaral nung unang linggo, okay, mainit ang pagtanggap. Nung susunod na linggo, hindi na po. At sila ay, they were driven out. At sila po ay nagpunta sa mga lugar po na ito. At ito po ang tatalakayin natin. Sa Iconium, Lystra, and Derbe. 3 lugar na ito. At sila po ay bumalik. Pero hindi na po sila dumaan ng Cyprus. Dumiretso na po sila ng Antioch of Syria. Pero gusto ko pong maintindihan po natin, beyond every places na pinuntahan nila, yung kapangyarihan po ng Diyos through every season na pinagdaanan po nila doon. Tignan po natin mga kapatid, yung unang
lugar na pinuntahan nila, yung Iconio, o sa English, sa Iconium. Makikita po natin that we should be faithful when things are difficult. Dapat po tayong maging tapat kapag ka ang mga bagay-bagay po sa ating buhay ay mahirap. Amen po? Amen. Tignan po natin. Sabi po dito in verse 2, tignan po natin ha. Verse 1 po muna. Gayon din ang nangyari sa Iconio, sina Pablo at Bernabe pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo. Napakahusay ng kanilang pangangaral, kaya't maraming Hudyo at Griego ang sumampalataya. Nakita natin, maraming Griego at Hudyo ang sumampalataya. Pero, tingnan niyo po in verse 2, gayon man, may ilang Hudyong ayaw sumampalataya. Sinulsulan pa nila ang mga hintil at nilaso ng isip ng mga ito laban sa mga kapatid. Next slide po. Yan. Hindi po. Previous slide. Sige pa po. Sabi po dito, the gospel fruit and the immediate resistance. Yung nagkaroon po ng fruit, nagkaroon ng bunga yung kanilang pagpunta sa Iconium. At nung nagkaroon ng bunga, dumating din po simultaneously yung opposition, yung persecution, mga kapatid. Sabi dito, a great number of both Jews and Greeks believed. So, nung pumunta po sila, nag-evangelize, there is fruit. May bunga po. Pero, wala pa pong ilang verses. Wala pa po eh. Isang verse lang po ang hinakbang. Ano pong nangyari? Nilason ng mga Hudyo ang utak ng mga Hentil para hindi sila sumampalataya. Nakita nyo po? There is fruit, but there is opposition. And they preach in the synagogue. People believe. Pero, there's a plot develops to mistreat and stone them. Babatuhin po sila, kaya patakas po sila eh. In verse 5. Sabi po dyan, fruitfulness and opposition arrive together. Madalas po ganyan eh. Pag nagbubunga ka na, pag nagbubunga na yung iyong ginagawa para sa Panginoon, ano po nangyayari? Ano po nangyayari? Dumarating po ang pagsubok. Amen? Parang lakas ah. Kapag dire-diretso ka na sa paglilingkod, dadayain ka ni Satan. Tama? Gagawa ng paraan ng kaaway para hindi ka sumunod sa Panginoon. Para mahadlangan yung fruit. Nagets po ba natin mga kapatid? Sabay po nangyari sa kanila. Kaya po, kailangan po natin maintindihan that difficulty, next slide, is not proof you left God's will. Hindi po, porket nahihirapan tayo, ibig sabihin ay wala na tayo sa kalooban o sa ilalim ng kalooban ng Diyos. Minsan po ang tanong natin, Lord, ginagawa ko naman po yung pinapagawa mo, pero bakit naghihirap ako? Bakit nahihirapan ako? Bakit may mga challenges? Minsan, di ba ganun po yung tanong po natin? Na para bang, Lord, lumayo ba ako sa kalooban mo? Pero dapat matibay tayo sa ating pananampalataya na alam po natin na kapag tayo lumalakad sa Panginoon, we are ministering, we are serving, we are preaching, we are evangelizing, we are discipling, mga kapatid. Normal po ang paghihirap. Hindi po ibig sabihin niya na parang pinabayaan ka na ng Panginoon. Hindi po, mga kapatid. The gospel must continue to be proclaimed even when people resist it. Yun po yung gospel application po natin. Just preach it. Pero sa ating Christian living, yung paghihirap, it is not automatically a sign that we are outside God's will. That may discernment po tayo. Kung yung paghihirap na meron tayo ngayon ay bunga ng yung mga consequences of our action o bunga ng ating faithfulness sa Panginoon. Kung bunga po yan ng faithfulness natin sa ating Panginoon, take courage, mga kapatid, mapagtatagumpayan po natin yan.
Amen? At gano'n po yung ginawa po ni Apostol Pablo at ni Barnabas. Tuloy lang. Alam niyo po dito in verse 5, binalak ng ilang mga hintil at mga Hudyo kasama ng kanilang mga pinuno na saktan at pagbabatuhin ng mga apostol. Yung pagbabatuhin, baka kala nyo po, babatuhin lang na ganun. Hindi po. Stone to death po yun. Papatayin po talaga sila. Kaya ano pong ginawa nila? Tumakas po sila. Nang malaman iyon ng dalawa, sila'y tumakas papuntang Listra. Sometimes, mga kapatid, being faithful to Christ creates difficulty. Amen? Sometimes, mga kapatid, kapag faithful ka kay Lord, mahihirapan ka talaga. Mahihirapan po. Minsan, kailangan, or pagka nag-say no ka sa isang bagay na pinaniniwalaan o tinatanggap ng lahat, kailangan mo mag-say no eh. Minsan po sa trabaho, tama? Ginagawa naman namin lahat eh. Sumunod ka na lang. O kaya sa school po, dati po, naalala ko pa nung third year high school. Talagang meron pa po kaming cheating arrangement. Alam niyo po ba yun? At alam niyo po, dati naman po yun Ako pa po gumagawa ng cheating arrangement po namin. Dati kasi kunyari, yung isa pong kaklase magaling sa math, di ba? Dito ka sa gitna Pasa mo yung Ang mga kabataan, Kristiyano kabataan, di ba? Pag pinasahan ka ng kodigo sa math, balik mo. Pag may bulsa. Minsan, saying no to something everyone else accepts. Sige na, magpakopya ka na. Kaya sige na, mangopya ka na. Or sometimes, gusto mong maging honest, maging tapat, pero mas madaling magsinungaling sa paligid. O kaya naman, Kristiyano ka na, tapos dating talagang kasama ka sa mga CCTV sa kalsada nyo. Yung hindi ka makapagpigil na may nagkukumpulan na tao doon, nandito ka, paglabas mo, ano kayong pinag-uusapan nila doon? May isa mga ganong difficulty, mga simple lang. Pero tinitest po yung ating karakter. Tama? Parang di nag-agree Tama po ba? Minsan, kailangan pong tindigan yung katotohanan ng salita ng Diyos. Kahit na unpopular pa siya. Madalas, hindi po yan sa loob ng church. Ang battlefield sa labas. Dito po, madaling magpakabanal. Banalan. Sa labas, makikita po kung ano yung tunay nating ugali. Sharing your faith even when you're afraid of rejection. Kahit na natakot ka ma-reject, sinishare mo pa rin. And continuing to serve. Ito yung sa loob. Nagpapatuloy kang maglingkod sa Panginoon, sa ministry, kahit na minsan hindi na-appreciate, kahit minsan hindi na-compliment, dahil alam mong para sa Panginoon, ang tanong po sa atin, how can I remain faithful to Christ in this difficult situation or season, mga kapatid? Yun yung una po nilang pinagdaanan. Tapos, babatuhin po sana sila. Ano po nangyari? Alis po sila, punta po sila ng Listra. Pagdating po nila sa Listra, iba naman po. Yun nangyari. Faithful when things are going well. Tingnan niyo po maigi Unang bagay, difficult. Babatuhin ka So, tatakbo ka talaga pag At sila po'y pumunta sa Listra, hindi para magtago. Okay po? Hindi para magtago, kundi para mag-share ng gospel. Tignan po natin mga kapatid. Next slide. In verse 8, kung bubuksan po natin yung ating mga Bible, hindi po ako naglagay ng mga Bible verses. Sundan niyo po ako, buksan niyo po ang inyong mga Bible sa Acts chapter 14 verse 8. Sige po, bibigyan ko po kayo ng time para mapuntahan yung verse po na yon. Acts chapter 14 verse 8. Ganito po ang sinasabi. Sa Listra ay may isang lalaking hindi nakakalakad. Dahil lumpo na ito, mula pa nang ito'y isilang. Siya'y nakaupong nakikinig sa pangaral ni Pablo
Nang makita ni Pablo ang lumpo, ay pananampalatayang siya'y mapapagaling. Tinitigan niya ang lumpo at malakas na sinabi, tumayo ka ng matuwid. Lumukso ang lalaki at nagsimulang lumakad. In verse 11, nang makita ng mga taong bayan ang ginawa ni Pablo, sumigaw sila sa wikang Likaonya, nanaog sa atin ang mga Diyos sa anyong tao. Here, mga kapatid, there's a entirely different kind of test. Kakaiba po ang test dito. May nakita po sila na nakikinig na lumpo. Mula pa nang siya'y isilang. Pinagaling po nila ito ni Paul and ni Barnabas at ito po ay, nung sinabi ni Pablo na tumayo ka ng tuwid, ano pong ginawa ng lalaki? Hindi po tumayo lumukso. Lumundag, tumalon. Ibig sabihin, patunay lang po na may miracle na nangyari. Hindi lang nakatayo nakalundag pa po Paul heals a man who had never walked. Na-amaze po yung crowd. At sila po ay sinabihan na sila ay mga Diyos na nagkatawang tao. Sabi po dyan in verse 11, nanaog sa atin ang mga Diyos sa anyong tao. At tinawag po sila in verse 12, tingnan nyo po. Tinawag nilang Zeus, si Bernabe, at si Pablo na may Hermes, sapagkat siya ang pangunahing tagapagsalita. Why gods, mga kapatid? Tinawag po silang Diyos dahil sila po ay nagpagaling ng may sakit. Inborn yung sakit, pagka panganak, lumpo na. Alam niyo po, in Greek mythology, hindi naman po mythology during that time, that is their religion and their belief, sa kanilang paniniwala po, ang mga Diyos po ay nagsasakatawang tao po yan. Bumababa po sa mundo at sila po ay bumibisita, dumadalaw sa iba't ibang mga bayan. At hindi para i-bless o para maging maayos yung bayan na yun, minsan o madalas negative po yung pagpunta nila kung bakit sila pumupunta. And kaya na lamang ganun po kabilis yung kanilang pagsasabi o pagpaparatang na sila yung mga Diyos dahil may legend po sa kanila, may kwento-kwento, may sabi-sabi na dati daw sa kanilang bayan, sa Lystra, nung dumating daw si Jesus at si Hermes, sila ay nagkatawang tao. Nung sila'y tumuloy sa bayan ng Lystra, hindi po sila tinanggap doon ng lahat. Maliban sa matandang mag-asawa, ang pangalan ay si Baucis and si Philemon or Philemon. Hindi po sila tinanggap. Kaya ano pong ginawa ni Zeus at ni Hermes? Sa kwento po nila, pinatay po lahat ng tao po sa Lystra. At ang tinira lang yung nagtumanggap sa kanila. Bit-bit po nila yung paniniwalang iyon, dumating po si Pablo at si Bernabe. Nagpakita po ng himala. Kaya not to make the same mistake twice, ano pong ginawa nila? Agad-agad winorship po nila. Nag-alay po sila kay Bernabe and kay Paul. Dahil doon sa kanilang paniniwala. That is ganun po kung napanood nyo po yung The Odyssey, di ba? Ganun din yung yung idea po nun na kapag kailangan i-treat mo ng maganda yung mga taong pupunta sa bayan nyo, baka kasi Diyos yun na nagkatawang tao, kaya tinitreat po nila ng mabuti. At ganun din po yung konsepto dito. Kaya, wag po muna natin ganun i-judge yung mga tao kung bakit sinabi kagad nila yon ng mga taga-Lystra, yung ganong pagtanggap at pagparatang po sa mga ito. The praise was real. It was immediate and completely misdirected. Hindi po naiintindihan nila Pablo po ito. Kasi sabi po doon, wikang Likaonya. So, native language po nila nung region po na yon, kung saan kabilang yung Lystra. For example, kung ikaw ay taga Cebu, diba? Bisaya yung yung dialect. Hindi nila maintindihan.
Sumisigaw po yung mga tao na sila ay mga Diyos na nag-anyong tao. Naintindihan na lang po nila, nung mag-aalay na po yung priest, mag-aalay na sa kanila ng handog, ano pong ginawa nila? Tingnan niyo po In verse 30, nasa bungad ng lungsod ng templo ni Zeus. Ang pari ni Zeus ay nagdala ng mga toro at mga kwintas na bulaklak sa may pintuan ng lungsod. Nais ng pari at ng mga tao na magandog sa mga apostol. Gets ni Zeus, ni Bernabe at ni Paul, yung nangyayari, ano pong ginawa nila? Pinunit po nila yung kanilang mga damit. Pinunit po. Una sa lahat, literally, yung pagpunit po nila, gusto po nilang sabihin na sila'y tao lang din. At hindi kailangan ng mga papuri at pagsasabi na Diyos sila. Pangalawa po, yun po yung custom ng mga Hudyo na ng action po nila para sabihin na blasphemy yung sinasabi po ng mga taong ito. It was real, mga kapatid. The praise was real. Sa Ikonyo, ano pong sabi? We don't want you here. Tinaboy po sila. That is a difficult season. Pero in Lystra, things are doing well. Your gods, may adoration. And both situation test faithfulness. Ang akala po natin, yung testing ni Lord pagka difficult season lang, hindi po. Ang testing ng Lord kahit in success, in wealth, there's testing. Next slide po, tignan po natin. Sabi po ni C.S. Lewis sa kanyang book, I encourage you to read this book, Mere Christianity. In book 3, chapter 8, The Great Sin. Sabi niya, what happens when the thing God has gifted us with becomes the thing we use to measure our worth? Ano pong mangyayari kapag yung bagay na ibinigay sa atin ng Panginoon, yun yung ating naging sukatan ng ating halaga? For example, yung pamilya natin, yun yung naging sukatan mo ng halaga mo. Mahalaga ka kasi ikaw ay isang tatay, ikaw ay isang nanay, ikaw ay isang anak. Hindi ko po sinasabing hindi mahalaga po yun. Pero pag yun po yung naging sukatan natin, paano po kung yung naging sukatan ng ating halaga ay yung ating intellect, yung ating talino, yung ating status, dahil may degree ka, dahil may nasa unahan ng pangalan mo. Di ba? O may nasa dulo ng pangalan mo. Kung hindi, nasa unahan, nasa dulo, PhD. Tapos doon po natin sinusukat yung ating halaga. O kaya naman po mga kapatid, yung ating halaga ay sinusukat natin sa pagmamahal ng ibang tao sa atin. Lewis repeatedly warned against the danger of pride. Alam niyo po yung great sin? That is pride. That is pride. Ayan po ang dahilan kung bakit si Lucifer ay cast out from heaven and became Satan. That's the great sin, pride. Pag yung pride po yun. Alam niyo po, yung pagka hinahanap mo yung halaga mo sa mga bagay na meron ka, it is pride. Because you are not acknowledging the Lord. Kaya nga po, makita natin dito, si Paul and si Barnabas, nung binibigyan sila ng praise, ano pong ginawa nila? Tinanggap ba nila? Sinabi ba nila na, yes, mga Diyos kami. Pinagaling namin yung taong ito. Hindi po. Hindi po nila nilagay sa kanilang ulo. Talaga nga pong grabe yung kanilang ginawa eh. Mga kapatid, when life is good, don't forget God. When life is good. There's success. Don't forget the Lord. Ito, lagi po natin naririnig, laging illustration po ito, pero uulit-ulitin ko po. Kapag dumating yung pinapanalangin po natin, huwag po yan yung maging dahilan para makalimutan po natin ang Panginoon. Business, trabaho, someone, relationship. Huwag po yan yung maging dahilan para lumayo ka sa Panginoon. Huwag po sana maging dahilan yung pag-angat sa atin ng Panginoon
ng estado ng ating buhay para lumayo tayo sa Kanya. Huwag po natin kalimutan siya. Don't forget the Lord. When God gives success, the goal is not to make us famous. The goal is to make Christ known. Alam niyo po kaya tayo binibigyan ng blessing ni Lord? Kaya tayo binibigyan ng influence, connection, status. Hindi lang po para sa ating sarili. Pwede po natin yung gamitin para mas makilala nila ang Panginoong Hesus. Kaya kung binigyan ka ng platform, gamitin mo rin para kay Jesus. Kung binigyan ka ng pagkakataon para mag-influence, gamitin mo para sa Panginoon. When your life is doing good, when you are doing good, do it for the glory of the Lord. Kapag yung career mo, it is doing well, remember who provided. Kapag yung pamilya mo doing well, give thanks. Kapag yung ministry nag-grow, give God the glory. At kung yung mga tao ay pinupuri ka, wag mong sabihin na ano ha. Thank you, ang galing ko talaga no. Praise the Lord. Praise the Lord. Receive encouragement without stealing God's glory. Wag po nating i-confuse yung being used by God, yung paggamit sa atin ng Panginoon. Ang akala po natin, tayo na yung source. Nakita niyo po? Kahapon po sabi po natin sa Bible study, kung hindi po tayo nakakonect dun sa outlet, dun sa power, kung tayo po yung mga cellphone, di ba? Kung hindi ka nakakonect, kahit gaano pa aganda pa yan, iPhone 17, meron na po bang iPhone 17? Meron na. Mayari, advance ka pa, iPhone 19 ka na, 17 pa lang kami. Pro Max, fully paid, di ba? No installment, cold cash. Kahit gaano pa ganda pa yan, pag lobat yan, ano may gamit po ba? Kahit gaano pa kamayan, pag lobat yan, di mo magagamit. Amen? Huwag po natin i-confuse yung ating sarili na parang tayo yung source ng mga nangyayari sa buhay natin. Amen? Akala, nung binabasa ko po ito, ang ganda na eh. Tama po, ang ganda na. Pero doon din po sa Listra, nangyari ang kakaibang pangyayari sa buhay po ni Pablo. Faithful when things fall apart. Same place. Tingnan niyo po same place mga kapatid. May success, pero may suffering. Parehas po, no? Success, pero nag-suffer siya. Pagkatapos, alam niyo po kung bakit? Yung mga Hudyo, naalala niyo po yung kwento ko kanina, pati last time. Yung mga Hudyo sa Antioch, ng Pisidia, pati sa Iconium, yung mga nilason, yung mga tao, yung mga hintil na sumasampalataya sa Iconio at sa Antioquia, ano pong ginawa nila? Kung alam niyo po yung story, o kaya, nung first missionary journey, natakil to ano pong ginawa nila? Sumunod po sila. Ganon po sila ka-dedicated. Sinearch ko po kung gaano kalayo po yun, yung from Antioch, Iconium, Lystra. Alam niyo po kung gaano siya kalayo? Para ka pong pumunta mula dito hanggang Lucena, Quezon Province, doon po sa port po doon. Kasi sabi po mga 100 plus kilometers, 160 plus kilometers, sumunod po sila, ganun po sila ka-dedicated. May success na nangyayari na tumanggap yung mga tao sa Lystra, pero anong ginawa ng mga haters, mga bashers? Sumunod! Nagdala sila mga kasama, pumunta po sila sa Lystra. Pagpunta po nila sa Lystra, nawawala po. Ayan. The crowd that wanted to worship him turns on him. Anong ginawa po? Nilason po muli ng mga tao sa Iconio at Antioch, yung mga tao sa Lystra. Ano pong ginawa kay Pablo? Siya po ay pinagbabato. Baka ang kala po, sabi ko nga po, hindi po ito yung normal na babatuhin ka lang ng isang bato. Hindi po. Babatuhin ka hanggang mamatay ka. At si Pablo po ay binato hanggang sa mamatay. Paano po natin nalaman? Kinaladkad po yung niya yung katawan niya papunta dun sa labas ng lungsod.
Hindi man ipinakita po dito na siya po ay namatay, pero we are safe to say na alam po ng mga tao yung ginagawa po nila. Yung stone to death, normal po na gawain po nila sa mga taong normal po yun na execution method. Kaya nung kinaladkad po nila si Pablo palabas ng lungsod, ibig sabihin po noon ay patay na siya. Pero ano pong ginawa ni Pablo? In verse 19, ngunit may mga udyong dumating doon mula sa Antioquia at Iconio, sinulsulan nila ang mga taga-Listra laban kay Pablo, kaya't siya'y pinagbabato nila. Pagkatapos siya ay kinaladkad nila sa labas ng bayan, sa pag-aakalang siya'y patay na. Ibig sabihin, alam nila yung ginagawa nila eh. So akala nila patay na si Pablo. Pero literally, pwedeng patay na siya during that moment. And that's another miracle. Bakit? Tumayo po si Pablo eh. Tumayo. Ano pong ginawa pagkatapos? Umalis po ba? Hindi. Bumalik. Bumalik sa bayan. Anong ginawa po? Nag-preach po ulit. Na parang walang nangyari. Nakita niyo po, he is dragged outside that city, they think he is dead, and he gets up. He went back to the city. Alam niyo po, nakita ko doon, kung sa Iconium, sa Antioch, matataboy niyo ako. Dito sa Lystra, hindi. Gagawin ko yung mission ng Diyos bago ako, hindi niyo ako mapapaalis on your own accord. Pag pinalis ako ni Lord, doon lang ako alis. Kita niyo po yun. Grabe po. Yun nangyari. But when the disciples gathered about him, he rose up and entered the city. Hindi po siya tumakbo, umalis, he entered the city. At nabanggit niya po, after niya pong tumayo, after niya pong yung preaching niya, nabanggit niya po ito. Next slide. The theological heart of Acts chapter 14. Maganda pong memory verse to. I-ano nyo na po yan. I-save nyo na po. Acts 14:22. Sabi po sa Tagalog, pinalakas nila ang loob ng mga alagad at pinayuhang manatiling tapat sa pananampalataya. Daranas muna tayo ng maraming kapigatian upang makapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi lamang po sinabi ni Pablo ito, naranasan niya po. Naranasan niya po ito. Yung tribulation sa Greek klipsis, it describes pressure, affliction, at iba't ibang mga distress or trouble. At yung dei dito ay, hindi po yan Latin yung Greek na dei, it means must. Yung Latin na dei po means God. Pero itong Greek na dei, ibig sabihin po nito, necessary, inevitable. Ibig sabihin, dadaanan mo. Sabihin niyo po sa katabi niyo, dadaanan mo. Hindi raw po tatambayan, di ba? Sabi ko natin mga pastor, dadaanan mo lang. Hindi mo tatambayan. Must, ibig sabihin, no exemption, lahat po tayo dadaan. One way lang po yun. Lahat dadaan dun. Amen po ba? Lahat po parang ayaw nyo dumana. Ako lang po dadaan. He does not say suffering means God abandoned you. Paul is preparing believers for reality. The reality is, we will have and experience tribulations. Kaya dapat prepared tayo pagka dumanas po tayo nun. Tandaan po natin, when life falls apart, don't abandon Christ. Ulitin ko po, kapag yung buhay po natin ay parang paghuhuna, huwag mong iwanan si Kristo. Praise God po, lakas po dun eh. Alam nyo po, minsan ang unang option po natin pag nagkakaproblema, Lord, papahinga muna ako. When life falls apart, kumonek ka kay Jesus. Minsan ang una po natin tinatanggal sa equation si Lord. Amen? Amen po ba mga kapatid? Asa na po yung kanta na ako'y nagtitiwala sa iyo. Hindi po magtitiwala, nagtitiwala.
Continuous po yun. Maybe, nawalan ka ng trabaho. Maybe, parang ang hirap ng relationship nyo sa family. Disconnected. Maaring yung panalangin parang po hindi sinasagot. Parang lang. Dahil wala naman pong hindi sinagot na panalangin ng Panginoon. Maybe yung ministry parang nakakapagod. Maaring yung mahal mo sa buhay may sakit. O maaring faithful ka kay Lord pero parang walang nangyayari sa buhay mo. Parang stagnant. Huwag po natin tanggalin sa equation si Lord. Yung Acts chapter 14 po mga kapatid, it does not promise us that everything will become easy. Na magiging madali po ang lahat. But it gives us something better. The kingdom remains the destination even when the journey becomes painful. Kahit na nasasaktan po tayo, nahihirapan, we will declare, we will say, ako'y nagtitiwala sa'yo. Amen. Ano man pong season ng buhay po natin, success, suffering, persecution, opposition, nahihirapan ka, nagtatanong ka sa Panginoon, be faithful, remain faithful in the Lord. And lastly, faithful when others need you. Nilagay ko po ito, dapat hanggang 3 lang pero nakita ko po yung buhay ni Pablo at ni Bernabe. Ang dami po nilang naranasan, pero hindi po nila nakalimutang palakasin yung kapwa nila mananampalataya. Ang akala po natin natatapos sa evangelism, hindi. And that's the part ng discipleship. Ng pagpapalakasan. Alam niyo po ginawa ni Pablo at Bernabe? Next slide. Hindi ko na po yan dahil kulang na po tayo sa oras. Nung sila po ay nakaranas sa Antioch, Iconium, Lystra, ng iba't ibang klaseng pagsubok, ang normal na tao, ano pong gagawin? Hindi na po nila babalikan yon. Tama? Alis ka na, di ba? Fall back o retreat ka na. Pero alam niyo pong ginawa nila? Binalikan pa nila yung mga lugar na yun. Bakit? Ang inaalala po nila, yung mga church na naitayo, yung mga tao po doon, inaalala nila na kailangan palakasin, kailangan magkaroon ng structure. Nung bumalik po sila, they appoint leaders, they pray and fast, and they entrust the churches to the Lord. Dapat pwede naman po silang pumunta na ulit ng Antioch of Syria Pwede na po silang bumalik ng Jerusalem. Marami po silang pwedeng gawin. Instead na balikan po nila yung mga lugar po nila. Pero ano pong ginawa nila? Binalikan po nila kasi concerned sila sa mga kapwa nila mananampalataya. Ulitin ko po, concerned po sila sa kapwa po nila mananampalataya. Concerned po ba tayo sa mga katabi natin? Pag nawawala yan, hinahanap po ba natin? Sabi ko, kunyari po, alam na natin seating arrangement Parang wala si Alam niyo po yung parang sa mga movie, alam mo yung mga pangalan, di ba? Si Pablo, si Bernabe po, they are really concerned, genuinely. And that's part of discipleship, mga kapatid. Baka yung season ng buhay natin, gagamitin para magpalakas ka ng iba mong kapatid sa pananampalataya. A mature Christian asks, sino ang pwede kong palakasin? Pagka tinanong ko po ito ngayon, who can I strengthen? May una bang papasok sa isipan mo? Ulitin ko po yung tanong. Sige po sino unang papasok sa isipan mo pag sinabi ko, sino yung kailangan mong palakasin? Bukod sa iyo Sino yung kailangan mong bigyan ng kausapin, palakasin? May pumasok po ba sa isipan natin? May pumasok? The mission is not simply get people to believe. It is strengthen people so they can continue in the faith. Maybe bagong mananampalataya, maybe isang kabataan, maybe
isang church member na nag-struggle, maybe ministry member, kaibigan, asawa, anak, o kapatid mo sa pananampalatayang hindi na umaattend ng matagal na panahon. Tapos meron kang kino-convict ka ng Holy Spirit na i-message, na musnahin. Sometimes it looks like yung simpleng kamusta ka, yung simpleng sabihin mo na kasama ka po sa panalangin ko. I've been praying for you. Yung minsan sabihin mo lang na huwag kang susuko. O kaya sabihin mo na pag-aralan natin yung Bible together. O paano kita matutulungan. O kaya sabihin, let's pray. Dahil parte po tayo ng church na ito, mga kapatid. Parte tayo ng church na ito. Sabihin niyo po sa katabi niyo, parte ka. You are a part of this church, mga kapatid. Kaya kapag kami nawawala sa atin, hindi yung tanong, bakit hindi nagsisimba? Minsan gano'n. Ang dami na po natin kagad naiisip eh. Ang una po natin isipin, pag-pray po natin makabalik yung kapwa natin. Tama po ba? Because we are part of this church who is becoming stronger in Christ. Kung alam mo naman na binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon para palakasin yung iba, gawin mo na. Kamustahin mo na. Ipag-pray mo na. Ano man pong season ng buhay po natin, mga kapatid, kailangan po natin, hindi lang yung ating sarili na encourage natin, napapalakas natin, hindi po. Yung gift ng encouragement, ng mercy, hindi po para sa sarili lang natin yan, para sa kapwa po nating mananampalataya.